Ilang instruction lamang bago po natin basahin yung ating text ngayon. Tayo po ay nasa chapter 3 na ng second letter ni Apostle Peter. At gusto ko lamang kayong bigyan ng ating outline sa pag-aaral na ito. And by the way, ito yung ating last passage sa letter ni Peter. Sa chapter 1, pinag-aralan natin yung nature ng word o ng scripture. Ito ay nakaugat sa Diyos, and ultimately, yung ultimate word is yung Panginoong Hesukristo. Yung nature ng word, pagdating sa chapter 2, pinakita yung pangangailangan, yung necessity. Bakit kailangan yung salita ng Panginoon? Ito ay dahil upang protektahan ang iglesia sa mga mali at mga palsong tagapagturo o propeta, at upang i-establish itaguyod yung iglesia sa kabila o sa harap ng ng anumang mga pagsubok at mga paghihirap na kanilang haharapin. Pagdating po sa chapter 3, nakita natin yung kapangyarihan ng salita. So yung chapter 1, yung nature ng word. Chapter 2, yung necessity ng word. Yung chapter 3 is yung power ng word. At isa sa highlight ng power na yon is yung pagdating ng Panginoong Hesukristo. Hindi natin tinutukoy doon yung second coming, kundi yung kapangyarihan ng kanyang presensya, kung saan ipinangako sa lumang tipan that the Messiah will come, and it is accompanied by two things: judgment and salvation. Yung judgment, nakita natin dun sa larawan nung pagbagsak ng Jerusalem in AD 70, at nandoon din yung patuloy na pagpapakita ni Peter kung saan yung unang mundo o yung Old Covenant ay lipas na. Ito ay obsolete at handa na ngayon sila para sa paglapat o sa pagparito ng bagong langit at lupa. Pero mga kapatid, hindi lamang yun yung pinapakita dito ni Peter sa last chapter, kundi yung word in action. Paano ngayon yung makapangyarihang salita na ito ay kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya. At hindi lamang ito para sa kanila, kundi hanggang ngayon sa atin, ito ay may importansya sapagkat ikaw bilang mananampalataya na mayroong bagong puso, ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa iyo, paano ngayon ito nag-ooperate sa iyong buhay? Nakikita mo ba yung kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, kung paano niya sinira, winasak ang iyong mga kasalanan, pinigtas niya yung posas at kadena ng kamatayan at kasalanan, at ikaw ngayon ay malaya ng gumawa, sumunod sa kanyang batas. Malaya ka na ngayon mamuhay ng kalugod-lugod ayon sa salita ng Diyos. At yan mga kapatid, yung ating titingnan ngayon. Ano yung itsura ng bagong langit at lupa na pinasinayaan na ng Panginoong Hesukristo? Ito ay primarily makikita natin sa buhay ng mga mananampalataya, at merong tiyak na epekto ito sa kanilang komunidad, sa bansa, at sa buong daigdig. Kaya inimbitahan ko po kayo na tumayo mga kapatid, basahin natin yung yung last passage ni Peter dito sa chapter 3 ng kanyang second letter, verses 14 to 18. Verses 14 to 18. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos na hindi nagbabago at nagkakamali. Verse 14, "Therefore, beloved, since you are waiting for these, be diligent to be found by Him without spot or blemish and at peace, and count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given him, as he does in all his letters when he speaks in them of these matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do the other scriptures. You therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen." Please be seated mga kapatid, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong patuloy na
pag-alala sa amin sa araw na ito. Binigyan nyo kami ng kapahingahan. Ang aming mga kaluluwang nagpapagal at napapagod ay binigyan nyo po ng kapahingahan sa araw na ito sa pamagitan ng pagsambang ito kung saan puno ng kagalakan, puno ng kalakasan mula sa iyong salita at sa iyong spirito. Kung kaya't gamitin nyo ito, Panginoon, upang ma-refresh ang aming mga nanghihinang tuhod, upang kami ay lumago sa espiritu at biyaya, at kami ay patuloy na magmahalan at magkaisa sa ilalim ng pangunguna at pamumuno ng Panginoong Hesukristo. Inaamin namin, Panginoon, na bigo ang aming mga lakas sa pag-aaral na ito kung ito ay wala sa pagsubaybay ng iyong banal na espiritu. Kaya't samahan nyo kami, Panginoon, at nawa ito'y maging edifying at makabuluhan sa aming Kristiyanong pananampalataya tungo sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, Blessed Lord's Day po. Pwede nating, maaari po ba natin batiin ang bawat isa na Blessed Lord's Day? Last time po, mga kapatid, nung kami ni Mrs. ay pumunta upang magpa-check up sa I think High Precision or New World, no? New World Clinic. Pagpasok mo doon, kukuha ka ng ticket, di ba yung automated na number, para hintayin kang tawagin, tapos ikaw na yung susunod. And then, nung pagdating namin doon, ang daming tao, tapos yung nakuha namin ticket, parang 100 plus, tapos mag-uumpisa pa lang. Sabi ko, seryoso to, sobrang tagal nun, kasi sobrang haba, sobrang daming tao. So, ang tendency, kapag ikaw sa pila, may inip ka. Nakakainip naman ito, may init yung ulo mo, etc. Ngayon, mga kapatid, gusto kong gamitin yung ganong example dahil in some way, yung mga mananampalatayang kausap ni Pedro, merong instruction, it is as if merong ticket, that is the scripture, the word, na ibinigay sa kanila, the apostles, the prophets, upang sa kanilang paghihintay dito sa pagdating ng Panginoong Hesukristo at pag-inaugurate ng bagong langit at lupa, hindi sila madismaya, hindi sila maubusan ng pasensya, hindi sila maligaw, hindi sila ma-entice ng mga false prophets and the false teachings, at sila ay mamuhay ng may katapatan sa harapan ng Panginoong Hesukristo. At bakit nakakatiyak? Dahil meron silang pinangahawakan. At yun yung salita ng Panginoon. Kung paanong yung generated na number na yon ay makakatiyak kami na merong a-attend o meron kaming check-up na may schedule, ganun din, mga kapatid, itong mga mananampalatayang ito. Dahil merong katiyakan yung mga pangako ng Panginoong Hesukristo sa kanila, hindi dapat sila mabalisa, hindi dapat sila mataranta, hindi dapat sila mag-asta na parang hindi sila nakatanggap ng katiyakan na iyon. Mga kapatid, ganito rin sa atin sa Bagong Tipan. Tayo na namumuhay ngayon sa liwanag ng Ebanghelyo, ini-encourage tayo ngayon ni Peter sa pag-aaral na ito na mamuhay ayon doon sa Ebanghelyong ating tinanggap. Tingnan niyo po sa verse 14, ang sabi dito ni Peter, "Therefore, beloved, since you are waiting for these things." Ano yung hinihintay nila? Yung, di ba, pinaliwanag natin, yung passing away ng old covenant, the passing away of their age, and the dawn of the new era, the dawn of the new heavens and new earth, yung gospel age. At pinakita natin sa dalawang lecture natin na itong new world na ito, itong new era na ito, ay nasa mode kung saan already established, but not yet consummated. Ito ay pinasinayaan ng Panginoong Hesukristo, ngunit hindi pa ito ganap o sakdal. Ito ay merong consummation na hinihintay. Pero sa New World Order na ito, nakikita natin na merong radical change na po na naganap sa kasaysayan ng tao. And it is all because dun sa righteousness that dwells in the land. Ito yung sinabi ni Peter, a new heavens and new earth in which righteousness dwells. Kung titingnan niyo po sa Isaiah 9:1-3, anong itsura nito? Isaiah 9:1-3. "But there will be no more gloom for her who was in anguish. In earlier times, he treated the land of Zebulun and the land of Naphtali with contempt,
but later on he shall make it glorious by way of the sea. Verse 2, the people who walk in darkness will see a great light. Those who live in the land of the shadow of death, the light will shine on them. And verse 3, you shall multiply the nation. You shall make great their gladness. At anong sabi sa Matthew 4? The land of Zebulun, yung Isaiah 9, pinakita tinake dito ni Matthew sa chapter 4, the land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people dwelling in darkness have seen a great light. And for those dwelling in region and shadow of death, on them a light has dawned. Ibig sabihin doon sa bagong tipan, doon sa bagong langit at lupa, merong radical change kung saan yung kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagparito ng Panginoong Hesukristo ay magkakast ng napakalaking liwanag sa daigdig na ito. At ito yung tinatawag natin na gospel age. Hindi ba sa first creation, nung ginawa ng Diyos yung langit at lupa, pauna niyang sinabi doon, let there be light. Magkaroon ng liwanag. At tiyak din na parang ganoon sa new creation. Nung naisin ng Diyos na magkaroon ng liwanag, ginamit niya ang Panginoong Hesukristo at ang buhay ng mga mananampalataya upang maging liwanag sa madilim na mundong ito. Sabi ni Peter dito, waiting or expecting. Yung word po na ginamit ni Peter ay hindi yung blindly expecting o parang wala silang alam basta naghihintay lang. Kundi yung paghihintay nila dito ay merong confidence, merong assurance. Kaya nga kung papansinin niyo po doon sa Luke 12 kung saan yung word na waiting o expecting ginamit din ni Luke, sa chapter 12 ginamit niya ito doon sa mga naghihintay nung pagdating ng bridegroom. Kanalala niyo po yung parable na ito kung saan yung bridegroom ay darating at yung mga maids doon ay dapat dressed in action sila. And sabi niya doon, keep your lamps burning. You must be ready like men who are waiting for their master. Ganun yung gustong ipakita dito ni Peter sa kanila. Ano yung nasa taas ng passage na yon? Di ba yung nasa taas ng Luke 12 na yon? Tinuturuan sila ng Panginoong Hesukristo na huwag maging anxious about their life. Ano yung kakainin, ano yung kanilang susuotin. Sabi niya doon, what you will put on, consider how God feeds the ravens, how God clothes the lilies of the fields, for all the nations of the world seek after these things. And your Father knows that you need them. Instead, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Sinasabi dito ni Peter na sa kanilang paghihintay, in light ng Luke chapter 12, maging mapagpahinuhod kayo. Huwag kayong maging mainipin. Tiyak yung pagdating ng Panginoong Hesukristo, tiyak yung bagong tipan, and so umayon ang inyong pamumuhay ayon sa pangakong iyon. Tingnan niyo, balikan po natin yung verse 14. Ang sabi ni Peter dito, yung kanyang exhortation, since you're waiting for this, ang sabi niya, be diligent to be found by Him in peace, spotless, and blameless. Yung word po na diligent, 3 beses ginamit dito ni Peter. At mahalaga ito mga kapatid, kung paano niya ginamit itong word na diligent, 3 beses. Una doon sa chapter 1, ang sabi ni Peter sa chapter 1, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. Pero saan niya ginamit ito? Yung word na diligent, sa calling and election, kung saan pinag-aralan natin, ito ay patungkol sa divine election from eternity past. And then second niya itong ginamit sa chapter 2, ang sabi niya, and I will also be diligent that at any time after my departure, you will be able to call these things to mind. Ito ay tumutukoy doon sa present reality na meron siya, sa kanyang present ministry. At now, dito sa verse 14, alam niyo kung saan ito naka-anchor? Sa kanilang eschatology, sa kanilang paghihintay. So, ano yung gusto kong ipakita dito mga kapatid? Yung pagiging diligent nila
ay naka-anchor dito sa dalawang reality na ito at nakasentro doon sa krus ng Panginoong Hesukristo. Meaning, ganito dapat sila mamuhay. Their lives do not depend sa mga horoscope o sa mga cosmological patterns, nor on Him who sits on the throne of Rome. Instead, they depend on the one who is seated above all creation, accomplishing His purpose from age to age and from everlasting to everlasting. Ganun gustong ituon ni Peter yung kanilang pamumuhay. Ito'y parang sampayan, merong dalawang pole, magkabila is eternity past and yung kanilang eternity future, at ito ay nakasentro doon sa work ni Christ. Ganun sila dapat mamuhay. Ano yung point natin mga kapatid pagdating sa pagiging diligent? Hindi po tinuturo dito ni Peter yung salvation by works. Rather, the Christian life is anchored into two realities, two eternal realities, eternity past and eternity future, and both centered doon sa cross ni Christ. Mga kapatid, kapag meron tayong confusion pagdating sa ating soteriology o yung salvation, sa ating salvation, at meron tayong confusion sa ating eschatology, and most likely we will end up sa isang confused, misplaced, and detached Christian life. Whether sa form ng Arminianism or a defeated Christendom as some eschatological views espouse. Now, kung titingnan natin, tingnan niyo po yung structure dyan ni Peter. Nung binanggit niya yung I urge you to walk. Sa verse 14, therefore, beloved, since you are looking for these things, be diligent to be found by Him in peace, spotless, and blameless. Ganito na render ng LSB yung order ng word. Inuna ng LSB yung word na peace. Sa ESV, nauna yung word na without spot, blemish, and at peace. Pero maganda makita natin, yung focus ng LSB dito mga kapatid, is yung standing ng mga mananampalataya sa harapan ng Diyos. So ang sabi ni Peter, be found by Him in peace. Ano ba itong kapayapaan na ito? Ano ba itong peace na ito? Hindi po ito emotional or temporary peace. Yung pagtapos mong mabayaran yung mga bills mo, matapos mong makapasa ng exam, naka-receive ka ng magandang resulta sa iyong medical, o naka-bounce back ka sa iyong business. Hindi ito yung peace na tinutukoy ni Peter. But praise God, dahil itong mga mananampalatayang ito, yung pagiging temporary ng mga peace na ito, ay tila nilamon ng kapayapaan na tinanggap nila sa Panginoong Hesukristo. Dahil yung tinutukoy na peace dito ni Peter is the peace of the Messiah. Ito yung peace na galing sa Panginoong Hesukristo mismo. Sa language ni Paul sa Philippians, ang sabi niya, it is the peace of God that surpasses all understanding. Kaya po sa mga kasama namin ngayon na wala pa sa Panginoong Hesukristo, sa aming mga bisita, ito yung kapayapaan na naisin ninyo. Hindi yung kapayapaan sa mundo, hindi yung kapayapaan na dulot ng mga pansamantalang kaligayahan, kundi kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Hesukristo. At ito'y may kinalaman sa iyong katayuan, sa iyong pakikipagbati sa Kanyang harapan. It is the peace that delivers us from the wrath of God and reconciles us to Him through our Lord Jesus Christ. It is because of this peace, mga kapatid, that we are not driven into total despair. In spite of wars, in spite of pain and suffering, hindi tayo nababaliw, hindi tayo nawawala sa ating mga katinoan. Stable yung kapayapaan na meron ang mga mananampalataya. At nire-remind tayo dito ni Peter, also with Paul sa Romans 5, sa Romans 8, nire-remind tayo dito ng salita ng Panginoon na itong peace na meron ng mga Kristiyano ay nasa sense na ito ay objective at legal. Romans 5 and Romans 8. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God. And sinabi sa Romans 8, there is now no condemnation for those who are in Christ.
Naalala ko po si Christian, nung binalikan ko yung Pilgrim's Progress, nakita niya yung napakalaking pasanin niya doon sa likod. At yun yung burden niya nung nagsimula siyang umalis doon sa City of Destruction. Yun yung malaking pasanin niya. At nagkaroon siya ng kapayapaan nung masumpungan niya yung krus ng Panginoong Hesukristo. Yung mga burden na yon na nire-represent yung dami ng kanyang kasalanan at atraso sa harapan ng Diyos ay bumagsak doon sa paanan ng krus. Nabigyan siya ng tunay na kapayapaan na hindi niya kayang makuha doon sa City of Destruction. At ito mga kapatid, yung kapayapaan na tinutukoy ni Pedro sa kanila. Hindi bago ito sa kanila mga kapatid at sa atin. Sila, totoo ito sa kanila dahil sila'y namumuhay din sa time kung saan mayroong great political tension, upheaval, surrounded by revolt, wars, suffering, and persecution. Pero nung naririnig nila o nababasa nila itong instruction ni Peter at naririnig nila yung mga covenantal judgment and promises ng Diyos doon sa verse 1 to 12, nauunawaan nila mga kapatid that no man in history could ever save them. Neither the high priest nor Caesar could deliver them from that judgment. And no place on earth, neither Jerusalem nor Rome could shield them from the wrath of God. It is only Christ, the perfect priest and the true king, that their souls find rest. Yun yung sinabi sa ating Lectio Continua, binasa sa atin kanina ni Deacon Sam sa Matthew 11. Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and in heart. I am gentle and lowly in heart, and you will find the rest for your souls. At kasama nila mga kapatid tayo bilang mga New Covenant people, we experience din ito sa ngayon, hanggang ngayon. Hindi lamang nun tayo ay niligtas ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan, mula sa kaparusahan, kundi sa bawat Lord's Day. Ito ay nararanasan natin as we approach yung throne of grace with joy and with boldness, kung saan yung ating mga kabigatan ay inilalapag doon sa trono ng biyaya. So cast all your cares upon Him. Sabi ni Peter dun sa kanyang first letter, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Pero mga kapatid, itong peace na ito na sinasabi ni Peter, tandaan din natin, ito ay never intended to be merely individual or confined sa spiritual realm. Hindi ito simply individual peace lamang o parang mystical kind of peace. For this peace that transcends all understanding permeates not only the whole person, body and soul, hindi lamang ito individual, but also the whole cosmos. Ito ay merong epekto sa ating kapaligiran, sa ating daigdig. Pansinin niyo po nung binanggit ni Isaiah yung paghahari ng Panginoong Hesukristo. Dito sa bagong langit at lupang, sabi ni Isaiah sa chapter 9 verse 6 to 7, for to us a child is born, to us a son is given, and tingnan niyo po, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. Isaiah 9. Anong sinabi sa Psalm 72 verse 1? Give the king your justice, O God, and your righteousness to the royal son. In his days may the righteous flourish and peace abound till the moon be no more. Zechariah 9 verse 9 to 10, the coming King of Zion. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your King is coming to you. Righteous and having salvation is He, humble and mounted on a donkey. Verse 10,
Ang sabi dito, His rule shall be from sea to sea and from the river to the ends of the earth. Ganito dinescribe, mga kapatid, sa Old Testament, yung klase ng pamumuhay at paghahari ng Panginoong Hesukristo sa bagong tipan. Sa kanyang pangunguna ay merong kapayapaan dahil doon sa katuwiran ni Kristo Jesus na nag-i-invade doon sa land. The Roman Empire may have had Pax Romana o yung tinatawag nilang Peace of Rome, but that is not true peace. For true peace is grounded in righteousness. And according to Peter, Christ's kingdom is characterized by righteousness. It dwells in the whole land. Thus, there is great revolution and change in the world order brought about by the kingdom of Christ. And while nakikita natin na mayroong mga wars, merong mga political turmoil, pinag-aralan natin ito last time, they cannot thwart the increase, the progress of His government and peace. As Isaiah said, of the increase of His government and of peace, there will be no end. He will uphold justice and establish righteousness. This is the peace of the Messiah, mga kapatid. Kaya sinabi ko kanina, hindi ito simple individual peace, hindi ito mystical peace. Ito ay may kinalaman sa paghahari ng Panginoong Hesukristo at sa ebanghelyo na ipinamumuhay ng mga taong nakipag-isa na sa Kanya. Yan yung itsura ng bagong langit at lupa. Merong progress, merong increase yung government ng Panginoong Hesukristo. And so ito yung mensahe na gusto kong ibahagi sa inyo, mga kapatid, sa umagang ito. Believers manifest the reality of Christ's new creation through their righteous living. Primarily, pag merong great change in the world order, ito ay unang makikita sa mga residente o sa mga tunay na mamamayan nito. Ano yung promise kay Abraham sa Genesis chapter 12? Sabi ni Yahweh kay Abraham, I will make of you a great nation, the people of the new covenant, and I will bless you and make your name great. Yes, great yung name ni Abraham, and it's a Jewish pedigree. Pero sinong name yung tinutukoy dito? It is the name of Christ. I will make your name great so that you will be a blessing, and I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Through the name of the Lord Jesus Christ, all the families of the earth will be blessed. And ito yung glimpse ng new heavens and new earth kay Abraham. This is the true Canaan. He was looking forward to this city that has foundations, whose designer and builder is God. So habang ina-anticipate nila ito, sabi ni Peter sa verse 14, as you anticipate this promise, ang gusto ni Peter ay ma-identify kayo ng mundong ito as people hindi na ng old era, hindi na ng old age, but as people of the new creation. And so dito sa new creation, ito yung gusto kong unang point natin. In this new creation, God delights in His people. Nalulugod ang Diyos sa Kanyang bayan. Anong sabi sa verse 14? Basahin natin ulit. Since you are looking for these things, be diligent to be found by Him in peace. And then, sabi doon ni Peter, spotless and blameless. Ito yung value and quality na meron yung new creation. Ito yung kalidad nung nilikha ng Panginoong Hesukristo. Yung word na spotless o yung aspilos, ito ay 4 na beses lamang ginamit sa New Testament. Isa kay James, isa kay Apostle Paul, at 2 kay Peter. Ang sabi ni James, keep oneself unstained, aspilon, from the world. Sabi ni Paul, keep the commandment unstained, spotless, and free from reproach. Kaya sabi dito ni Peter, be spotless and blameless. It means unstained or without reproach or faultless. Sa time nila, mga kapatid, may mga philosophies na nagpo-promote na ng good character, virtue, at ina-emphasize yung peace. Halimbawa, Epicureans, Platonism, Stoicism, yung all is well mantra, rooted sa mga yan. However,
These were often focused, itong piece na meron yung mga early philosophies na ito ay nakafocus sa outward performance. And ultimately, nakasentro ito sa idea ng tao or self-made religion. Pero hindi ganun yung pakahulugan ni Peter doon sa word na spotless. It carries a deeper meaning. Doon sa kanyang first letter, chapter 1, verse 18, ang sabi doon ni Peter, sa kanyang first letter, you were ransomed from the futile ways, not with perishable things such as silver or gold. Verse 19, ginamit niya yung word na spotless dito, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. So nakita niyo yung word doon, without blemish or spot. Now, itong word na spotless na ito, mga kapatid, ito ay sacrificial language pagdating sa Old Testament. In the Old Testament, animals offered to God were required to be spotless or hamim. Yung salitang spotless o yung aspilos, sa Old Testament, ito ay hamim, without spot. Ibig sabihin, spotless, pristine, and in immaculate condition. In Leviticus 1:3, ang sabi doon, the law about burnt offerings, he shall offer a male without blemish. A male offering, yung male lamb without blemish, tamim. That which has no defect is acceptable to God. Yung spotless, yun yung katanggap-tanggap sa Diyos. And alam natin na sa New Covenant, ito ay tumuturo doon sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. As pure and perfect once and for all sacrifice. Ano yung punto natin dito, mga kapatid? Ano yung gustong ipakita sa atin dito sa word na aspilos? As we are united with Him, we share in that purity doon sa sacrifice ng Panginoong Hesukristo. We partake of Christ's tamim sacrifice. In other words, the quality of our life, being spotless and blameless, is not grounded in man's deep-seated and self-centered religion, but in Christ's deep sacrificial love on the cross. That is why God delights in us, because He sees the work of Christ in us. Yung pagiging spotless and blameless na ipinamumuhay ng mga mananampalatayang ito, hindi ito kagaya ng mga early and ancient philosophies na meron sila na rooted sa outward performance. Yung spotless and blameless life ng isang mananampalataya ay nakaugat doon sa Ebanghelyo. Ito ay nakaugat doon sa spotless and blameless sacrifice ng Panginoong Hesukristo. Kung kaya't yung Panginoon, yung Diyos ay nagagalak sa mga good works ng mga Kristiyano. Hindi dahil innately good sila, kundi dahil ito sa halaga ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Gusto ko kayong paalalahanan, mga kapatid, na ganito sa ating sanctification. Huwag nating i-pursue yung ating sanctification apart from this great doctrine of our union with Christ. Totoo din naman yun, mga kapatid, that we must abound in good works, devotion, benevolence, and piety. But may the question of Isaac that was preached to us last week, may the question of Isaac ring to our ears. Anong sabi niya dun sa Genesis 22? Where is the lamb for our burnt offering, Father? Where is the lamb for a burnt offering? The same thing, brothers. Yung spotless and blemished life ng mga mananampalataya is rooted doon sa spotless and blameless offering ng Panginoong Hesukristo. And when Abraham was about to offer Isaac, God stopped him. At ano nangyari? Anong tinuro sa atin last week ni Brother Eze? God provided a ram. God provided a sacrificial ram para sa kanila. Alam niyo po sa Hebrews chapter 10,
Verse 5, ang sabi ng writer, consequently, when Christ came into the world, He said, sacrifices and offerings you have not desired, but a body have you prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. Then I said, behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book. Nung tingnan ko ito mga kapatid, parang tila continuing narrative nung meron doon sa Genesis chapter 22. And it is as if Christ, ang sinasabi dito ni Christ, you don't delight, Father, dito sa ram na ito. You don't delight sa mga burnt offerings na ito. And so here I am. And on that same mountain, Christ offered Himself as pleasing sacrifice to the Father. At ito yung sinasabi, ito yung implication. Sabi ng writer ng Hebrews, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Kung bakit nagme-make sense sa kanila at mas mabigat yung kanilang pamumuhay to be diligent na mamuhay spotless and without blemish. It is because we have been sanctified. They are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Brothers, God provided a lamb for us, His own beloved Son. He is our tamim sacrifice, which why we are able to live aspilous lives. The point here, mga kapatid, the spotless and blameless life of all believers is entirely dependent upon the perfect sacrifice of Christ. Apart from Him, our perseverance, our sanctification would have no purpose and would be dominated by the flesh. Tandaan mo yan, kapatid. Kapag pinipursue mo yung sanctification mo, yung perseverance mo, at yung pagiging holy, blameless, and without spot, apart from this great doctrine of our union with Christ, aimless yung ginagawa mo, mga kapatid. Parang sumusuntok sa buwan. Walang saysay ito. Dahil nagkakaroon lamang ito ng kahalagahan, nagkakaroon lamang ito ng bigat, at nagde-delight yung Diyos sa atin, sa ating mga good works, sa ating progress sa sanctification. Ito ay dahil lamang sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo, His perfect, spotless, blameless sacrifice. Ano yung importansya nito, mga kapatid? God does not measure us according to our performance. Yun yung comfort dito. Kapag tiningnan mo yung sanctification mo, yung spotless and blameless life na ipinamumuhay mo, at the end of the day, sinusukat tayo ng Panginoon. Hindi sa ating performance, merely sa ating performance. Even as we affirm yung doctrine of the perseverance of the saints, God ultimately measures us and accepts us right now because of Christ. All our striving, all our joy, all our affection, everything we have must find its place in Him, who is our all in all. And since this is grounded sa perfect work ni Christ, ito yung tiyak, mga kapatid. Merong progress. Hindi lamang progress, merong influence sa ating paligid. At meron itong completion. Meron itong kasiguraduhan. It will reach glorification. Anong sabi ni Paul sa 2 Corinthians 3:18? And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Philippians 1:6, He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. It will reach glorification. Merong progress. At ano pang sinabi natin kanina? It will reach even our neighbors. In Matthew chapter 5, anong sabi doon? You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, it gives light to all in the house. In verse 16, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your without spot, your blameless life.
and give glory to your Father who is in heaven. Philippians 2:14 to 15, verse 15, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. Yun yung promise kay Abraham, di ba? Ikaw ay magiging light to all nations. Israel failed na maging light doon sa neighboring nations sila. At ngayon sa New Covenant, tagumpay ang Panginoong Hesukristo na maging liwanag ang kanyang bayan to serve as beacon in this dark world. Hindi na limited sa isang nation, but to all nations. Yung mga believers po na ina-address dito ni Peter, napapaligiran sila nitong superficial na morality. At natitempt sila na i-compromise itong spotless living na ito. But Peter helped them to understand this, that the new creation that Christ inaugurated is characterized by righteous living. And because of this, they were no longer at a loss in their everyday lives. Hindi sila natatarantay, hindi sila nabubugnot, hindi sila naiinis. Ang tagal naman nung minamak sila ng mga scoffers, where's the promise of His coming? Hindi sila nagre-retaliate, hindi sila nakikiayon sa mundong ito. Hindi sila nagpapadala sa agos ng kasalanan because alam nila na parte sila ng gawa ng Panginoong Hesukristo. They were part of Christ's renewing work in this world and God delights in them. Nalulugod yung Diyos sa kanila. Pag-isipan nyo ito mga kapatid bilang hamon, do not despise, rather i-appreciate ninyo yung mga small steps or yung small progress ninyo sa inyong sanctification. Again, do not despise, but appreciate your small progress in sanctification. Because at the end of the day, mga kapatid, it is Christ who is working in you. Most of the time, nahuhulog tayo sa ganitong idea. Sinusukat natin yung ating value according sa worldly standards. How much money we bring to the table. How many accomplishment na yung nakalagay doon sa aking resume. How successful we are compared to our friends. Or even yung ating mga love life. Yung mga kaibigan ko, ganito na sila. Yung mga katrabaho ko, ganito na sila. And so meron tayong idea na ganito natin sinusukat yung ating value according to worldly standards. And kung minsan, even sa atin, ang mga ministers, maaaring kahulugan natin na sukatin natin yung ating ministry at ikumpara natin ito sa mga famous, malalaking churches, sa mga celebrity pastors. But when we measure ourselves according to worldly standards, brothers, we devalue the work of Christ in us. We end up frustrated or discouraged because we are not made to be conformed to worldly standards. We are made to be conformed to Christ. The value of Christian life lies in our union with Christ. At hindi sa sinumang tao. Anong sabi ni Paul sa Colossians chapter 3? Our life is hidden with Christ in God. So instead, i-despise natin yung mga small steps na ito, brothers. I-appreciate natin yung mga small progress na ito. Consider mo yung mga sins na napagtagumpayan mo. Consider mo yung mga dating struggle mo sa sins and na-conquered mo ito. The graces that greatly improve. Consider mo yung family worship ninyo. Yung frequency nun. Bagamat ito ay, sabihin natin, inconsistent, o masasabi nyo kung minsan yung family worship ninyo ay on and off. But it is better, mga kapatid, than 5-10 years ago na walang family worship sa inyo. So i-appreciate niyo yung meron kayong family worship. Also yung maturity ninyo, yung maturity natin sa theology. Dati, nalulunod tayo pag may mga ology sa dulo, may mga ism sa dulo. Pero ngayon, ito ay gladly na papag-usapan natin. Consider ninyo yung presence ng gospel sa inyong family in every conflict.
Blessed yung mga family kung saan nakatindig sa gospel because in every conflict merong true reconciliation. Nandun yung influence ng spotless and blameless life ng mga mananampalataya. Consider yung influence ng gospel sa inyong vocation, sa inyong trabaho, sa inyong eskwelahan, sa inyong negosyo. Kung paano nagpe-permeate yung salita ng Diyos sa mga nakakasama ninyo. And hindi ba kagalakan ito mga kapatid? Na meron kang high view ng Lord's Day at excited ka ngayon na maging maaga at masimulan yung bawat bahagi ng liturgy. Dati ang tingin mo sa Lord's Day ay family day. Dati ang Lord's Day para sa iyo ay half day lang. Pero consider mo yung progress na yon na dinedesire mo yung Lord's Day ay buong araw para sa pagpupuri at pagpapasalamat mo sa Panginoon. When we begin to rejoice as Christ rejoiced in us, our lives become a pleasing aroma of joy and peace, not only to our brethren, but also to our families and even to our nation. Lagi ko pong nadadaanan dun yung box kung saan nandoon yung tinatawag naming memory box, kung nasa nandoon yung mga crafts nila nung mga bata sila. Nandoon yung kanilang mga drawing, yung mga ginagawang mga arts and crafts. At nung maliliit sila Ariel at si Sai, even yung mga drawings hindi mo maintindihan unless sabihin nila sa inyo na ito ay kabayo, ito ay tao, hindi mo maintindihan yon. No, kasi gulo-gulo yon. Yung mga crafts doon, akala mo bahay, pero yung pala, kuweba o kung ano man, hindi mo maiintindihan yun. Pero meron lang isang bagay na nararamdaman mo that time. At ikaw ay nagagalak doon sa ginawa nila. Natutuwa ka doon sa drawing nila. Kahit gaano man ka-scribble yun at gaano kagulo yun, nagagalak ka doon sa ginagawa nila. And the same thing mga kapatid, Christ is rejoicing in your progress. Kahit messy yung ating sanctification, even may mga times na tayo'y na nahuhulog at nagiging messy dito, Christ rejoice in our sanctification. And knowing that, brothers, it wipes away much of our pain and sadness. Mga kapatid, hindi lamang ang Diyos ay nadedelight o nagagalak sa atin, but Christ firmly anchors us to Himself. God delights in us, and the Son, Christ, anchors us to Himself. Verse 15, ang sabi ni Paul, and count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given him. Tingnan niyo muna kung paano in-address ni Peter si Paul. Beloved brother. May dalawa siyang bagay na nire-recognize dito. They are both ministers of the new covenant. And second, yung maturity ng wisdom ng kanyang fellow ministers. Just a side note, ganito dapat natin tratuhin yung bawat isa mga kapatid dito sa New Covenant. Ganito yung itsura ng New Covenant, ng New Heavens and New Earth. Tinatrato ng mga magkakapatid yung bawat isa as co-laborer sa New Heavens and New Earth. Kagaya ng pagtrato ni Peter kay Paul, they are both ministers of the New Covenant at merong maturity doon sa kanilang wisdom according sa binigay ng Diyos. Sinusukat nila yung kanilang mga kapatid. Naalala ko, pinirich ito ni Pastor Eli. Sukatin natin yung ating mga kapatid ayon sa krus ng Panginoong Hesukristo. Verse 16, as he does in all his letters, when he speaks in them of these matters, by this time, I believe meron ng substantial and recognizable collection ng letter ni Paul. Nauna na yung mga letter ni Paul, and then by later dating, ito na yung letter ni Peter, second letter. And by this time, meron na talagang recognizable and substantial collection ng circulating letter ni Paul
So nakita niyo na yung formation ng canon na tinuro sa atin ni Brother James ito. There are some things in them that are hard to understand, sabi ni Paul, concerning din sa ni Peter, concerning sa letter ni Paul, which the ignorant and unstable, i-take note nyo itong dalawang word na ito, magde-delve tayo dito, which the ignorant and unstable twist to their own destruction as they do the other scriptures. Sabi ni Peter, ignorant. Itong word na ignorant at unstable, unique ito sa letter ni Peter. Sa pagtiningnan niyo ito sa lexicon, sa kanya nyo lang ito makikita. Ibig sabihin ng ignorant, it is not simply untaught, kundi refusal to learn. Hindi lamang siya walang alam, kundi ayaw niyang matuto. Yun yung description ng mga ignorant na ito. At sa chapter 2, related ito sa word kung saan tinawag sila ni Peter na mga brute beast, yung mga false teacher. Hindi sila ignorant sa word, kundi ayaw nilang matuto at tinitwist pa nila yun. Ano yung next word? Unstable. Unestablished. Nakakita na ba kayo ng barko na walang ballast? Walang ganun. Ano yun? Barkong papel yun. Lulubog agad yun. Lahat ng barko ay may ballast. At ganito yung sinasabi ni Peter sa mga taong ito. Unstable sila, unestablished, parang walang ballast. Now, hindi ito tumutukay sa personality, mga kapatid, na unstable yung isang tao sa kanyang personality. Hindi po. Ang tinutukoy dito ay unstable ang mga taong ito spiritually. At tied ito sa kanilang maling idea at maling pag-unawa sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ignorant and unstable. Pero nung sabi ni Peter, verse 17, therefore, beloved, knowing this beforehand, alam nyo na ito, whether by tradition or by oral or written tradition, teachings of the apostle, alam nyo na ito. Ang sabi ni Peter sa kanila, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of these lawless people and lose your own ballast. Lose your own stability. Yung error dito, mga kapatid, most likely ito ay nasa parang form ng antinomianism. Idolatry, sexual immorality na nag-permeate doon sa land. And this is likely connected doon sa distorted eschatology na meron sila. Anong sabi doon sa taas, yung pinag-aralan natin sa dalawang sermon? Ano yung sinasabi ng mga scoffers? Where is the promise of His coming? So probably itong mga scoffers and skeptics na ito na nagda-doubt doon sa coming judgment, kino-conclude nila, since wala naman pala, 30 years na mga toropa. No? Ano pang hinihintay nyo? 30 years na. Bakit hindi na lang kayo sumama sa amin? Let's go and satisfy our desires. So they twist the scriptures and the teachings of the apostles to entice itong mga believers na ito. Yet their end leads to destruction. Marahil, kagaya nung sinabi ni Peter, there are some things sa letter ni Paul that are hard to understand. Possible, nire-recall niya yung 2 Thessalonians chapter 2, kung saan alam natin, it was written more than 10 years earlier. At yung wrong eschatology na meron doon sa Thessalonians, ano nangyari? Nag-lead saan? Sa idleness and disorder. But true people of God have never been lost. They have never been lost in a world of shifting morality and human standard. Bakit, mga kapatid? Because they are guided by the Scripture, which is unchanging and eternal. It is the Scripture, it is the eternal Word that shapes our actions and informs our conscience. Yung buhay natin, mga kapatid, hindi ito detached sa Scripture. Kaya kung papansinin niyo yung daloy ng mensahe ni Peter sa kanila, mamuhay kayo blameless and spotless because of the perfect sacrifice ni Christ. Then pagdating niya dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo. Hindi detached. Yung pamumuhay, yung ating union with Christ, hindi ito detached sa ating paniniwala at pamumuhay ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Scriptures. That is the point of Peter here in verse 18.
He anchors them to the eternal Word who keeps and nourishes them. Ano sabi sa verse 18? But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and to the day of eternity. Amen. God delights in us through His Son, sinabi natin kanina, and now Christ anchors us to Himself. Imagine, brothers, what comfort and assurance we have in this truth. Paano nyo po makikita ito? Tingnan nyo muna yung kondisyon ng mga ignorant and unstable na tao. Tingnan nyo po, balik tayo sa verse 3 to 6 nitong same chapter. In verse 3 to 6, ang sabi dito, knowing this, first of all, that scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires. They will say, where is the promise of His coming? For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning. For they deliberately overlook this fact, that the heavens existed long ago, and the earth was formed out of water, and through water by the word of God. And that by means of this, the world that then existed was deluged with water and perished. Okay, tingnan nyo mga kapatid. These ignorant and unstable people, sinabi natin kanina, are without ballast. Doon sa verse 3 to 6, ang sabi doon, verse 4, it is as if they are tossed and fro by the winds of doubts. Verse 4. It is as if sa verse 5, they were drowned by unbelief. And verse 6, destroyed by the waves of judgment. They are alive and well according to world standard, but they are dead to sin. Naalala ko po doon sa Pilgrim's Progress, doon sa first stage, na-encounter ni Christian si Pliable. Di ba? Tumakas na siya doon sa City of Destruction, at may sumundo sa kanya, si Pliable tsaka si Obstinate, para convincein siya na bumalik sa City of Destruction. Sabi ni Pliable, mukhang totoo itong sinasabi ni Christian. Pwede bang sumama sa iyo? Maganda yung celestial city na sinasabi mo. So, for a moment, si Pliable ay sumama until they arrive doon sa Slough of Despond. At yung Slough of Despond ay picture ng fear and condemnation. At nung nakita yun ni Pliable, ano nangyari? Siya ay tumalikod. Sinungaling ka, Christian. Ang sabi mo, Celestial City, putik itong kinalalagyan natin. At siya ay tumalikod. Sa seventh stage, na-encounter niya doon si Mr. By Ends. Kung naalala niyo po yung Vanity Fair, kung saan doon namatay si Faithful, nag-arrive si Hopeful, yung bago niyang companion, na-encounter nila si Mr. By Ends, galing sa town of Fair Speech. At ito si Mr. By Ends ay isang religious man. Pious man, pero behind doon sa pagiging religious niya, ang intention niya ay para sa pansariling ginansya. He follows religion if the sun appears and when public applauds. Ibig sabihin, kapag good times lang, nandoon ito si Mr. By Ends. Pero kapag merong problem, merong persecution, merong suffering, nagdi-disappear ito. Si By Ends. At sabi ni Mr. By Ends kay Christian, ganito kami, we never strive against wind and tide. Kaya nung sabi ni Christian, gusto niya sumama doon sa journey, hindi ka pwede sumama sa amin. Kasi kami, we always strive against winds and tide. So tumalikod, nagkahiwalay sila nito ni Mr. By Ends at nakita niya na yung path na tinatahak ni Mr. By Ends leads to death and destruction. Doon sa 10th chapter, sa last stage, as they cross the great river before the gates of the celestial city, kung saan si Christian ay halos malunod na. And yung picture ng river is the river of death, encompassing yung mga clouds of condemnation and sin na meron siya. Is halos parang malunod na si Christian, pero paano siya nakaahon ulit? Di ba tinulungan siya ni Hopeful? At ipinaalala sa kanya yung mga pangako ng Panginoong Hesukristo. Pinaalala sa kanya yung mga pangako na nakasulat doon sa scripture, doon sa kanyang roll, doon sa kanyang scroll.
Yun yung ballast. Yun yung assurance na meron siya. At yun yung ballast na wala si Mr. By-Ends, na wala si Pliable, na wala yung mga scoffers dito sa verse 4 and 6. They are tossed and fro by the winds of doubts, drowned by unbelief, and destroyed by the waves of judgment. At dito sa verse 17, si Peter parang yung evangelist. Kilala niyo si Mr. Evangelist? Siya yung laging to the rescue dito kay Peter kapag, kay Christian kapag lumiliko ng landas. Kaya sabi dito ni Peter as evangelist, you know this beforehand. Alam niyo na ito. You know the scriptures. I told you about this in my first letter. And you might have read this sa mga letter ni beloved brother Paul, that God will judge all wickedness and unrighteousness. Sinasabi dito ni Peter, dati kagaya kayo nila. You were once like them, outside ng family, outside ng government ng Diyos, but you were spared. You have this ballast of assurance. You have found mercy and grace through faith in the Lord Jesus Christ. So Peter is saying dito sa verse 18, because of that, grow in that truth. Grow in that knowledge of the gospel. Lumago ka doon sa kaalaman sa Ebanghelyo. Doon mo itindig yung iyong spotless and blameless life. Grow in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hindi ito bago dito sa last chapter. Chapter 1 pa lang, binanggit niya ito. Anong sabi niya doon? I intend always to remind you of these qualities, though you know them, and are established in the truth that you have. You have this ballast of assurance upang hindi kayo maging unstable, tossed and fro by the winds of doubt, judgment, and sin. And so this is my point, brothers. Though the saints may be shaken, they are never severed. Kung makikita niyo, kung mababasa niyo po dyan sa ating outline, though the saints of the new covenant may be shaken, they are never severed. For they are anchored in Christ and kept by God's power unto eternal salvation. And napakaganda mga kapatid dahil every Lord's Day is an emblem of Christ's love for us. Ito ay emblem nung sinasabi ng Panginoon na hindi niya tayo pinababayaan. Patuloy yung kanyang pag-ibig sa atin. He nourishes our faith, feeds us through His Word, and assures us through His table. He never leaves us, brothers. Sabi ni William Gouge, men hardly forsake what they love. Totoo yun, mga kapatid, sa ating mga asawa, husband, we hardly forsake yung ating mga asawa, yung ating mga misis. Pero kung totoo yan sa ating may hinang pag-ibig, sa ating malamyang pag-ibig, how true this is of Christ, the perfect man and perfect husband. His love for His people is so deep and immense that no man can match it. Ganun tayo inibig ng Panginoong Hesukristo hanggang sa punto ng kamatayan. Therefore, bilang hamon sa atin, the love of Christ should compel us to love Him and hate sin. The love of Christ should compel us to live blameless and spotless lives, to obey His law and walk in righteousness. Kaya mga kapatid, wag niyong ititrade yung joy niyo sa Panginoong Hesukristo. Wag niyo ipagpalit yung kagalakan na meron ng inyong Lord's Day at yung mga blessing ng Panginoon sa iyong kaligtasan. Wag mo ipagpalit ito sa mga temporary pleasures ng mundong ito. Si Esau ay pinagpalit yung kanyang birthright para sa isang lugaw, para lang maibsan yung kanyang kalamnan. Temporarily. Mga kapatid, wag nating ipagpalit yung joy natin sa Panginoong Hesukristo, yung blameless and spotless life na sinimulan niya sa ating buhay, at ito'y mauwi sa mga pansamantala at mga temporal na aliw ng mundong ito. Gusto ko pong magwakas sa isang case na ito. Kung kilala niyo po, si Clement of Rome.
Kagaya po ni Christian at ni Hopeful, he crossed that final river of death. Si Clement of Rome ay inaalala ng mga early church writers as a close associate ng mga apostles. Meron siyang direct contact sa mga apostles. Siya yung tila naging linked sa mga early Christians sa time ng mga apostles to the early church. And some even regard him as a disciple of Peter. Others, sinasabi nila, disciple of Paul. One entrusted with leadership in the early church at Rome. Sa simula po ng ministry ni Clement, ang isa sa recognizable sa kanyang ministry, sa kanyang mga letters, sa kanyang mga preaching, ang lagi niyang inaangkla yung pag-asa ng mga mananampalatayang ito doon sa resurrection ng Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga salita. He believes that the bedrock of the Christian life was unwavering fidelity to the eternal Word and the resurrection of Christ. Especially, napaka-hostile ng Roman world sa kanila. Alam niyo po, nung nag-intensify yung persecution under Emperor Trajan, si Clement ay in exile at siya ay nag-minister doon sa prison. At lahat ng mga nakasama niya doon sa prison, kagaya nung sinasabi natin, merong influence yung gospel sa kanyang life. Yung kanyang buhay, yung kanyang ministry, ay naging malaking impluwensya doon sa prison na yon, kung saan nagkaroon ng pag-asa ang maraming mga bilanggo. Totoo na bilanggo sila doon, pero sila'y napalaya sa bilangguan ng kasalanan at kamatayan. At alam niyo po, inis na inis yung mga Romano. Inis na inis yung Rome sa kanya. To the point na yung kanyang martyrdom, alam niyo pong ginawa sa kanya, tinali siya sa isang angkla at tinapon doon sa pusod ng dagat. At ang purpose nila, para yung testimony, yung witness ni Clement ay hindi na maalala ng mga followers niya, upang ito'y mawala na doon sa oblivion. Pero akala nila, nagtagumpay sila. Hindi nila alam, every year, yung tubig doon sa dagat na yun ay nagre-recede, bumababa. At yung mga tao na nakapaligid doon, na nakatira doon, nakikita nila every year na merong shrine-like o parang merong grotto na umaangat dahil bumababa yung tubig sa dagat. Nakikita nila yung mga labi ni Clement na nakatali pa rin doon sa angkla. Nananatili yung angkla doon sa tabi ni Clement. At the same thing, mga brother, mga kapatid, hindi siya iniwan ng Panginoong Hesukristo until He crossed that great sea of death. Nanatili yung angkla na yon sa kanyang tabi. Last time, nabanggit ni Sister Sid na magkasunod pala yung death anniversary ni Tita Ruth at ni Brother Caleb. And the same thing, kagaya nito mga kapatid, even doon sa river of death, tiyak na nakatawid sila kagaya ni Christian. They crossed that great horizon dahil inusher sila ng Panginoong Hesukristo. Hindi sila iniwan ng Panginoong Hesukristo even doon sa muka ng kamatayan. Together with them, brothers, if you are a pastor, if you are a deacon, a preacher, or one of the saints of the New Covenant, now, I may not know all your struggles, but know this. There is a man who sits on the throne of God that knows all the intricacies of your struggles. That despite every wave of tribulation and suffering in our ministry, whether individual or communal, our soul remains steadfast. Our soul remains steady because He anchors us to Himself, the immovable and unchangeable anchor of our salvation. Christ will never, ever leave us, brothers. Take it in. Diba? Tindigan natin itong mga truth na ito, kapatid. He will never leave us. He is the sure and steady anchor of our souls. Isa sa napakagandang passage sa ating confession in chapter 17 verse 1, ang sabi doon ng
London Baptist Confession of Faith. And though many storms and floods arise and beat against them, yet they shall never be able to take them off that foundation and rock which by faith they are fastened upon. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa reminder na ito ng iyong salita that our spotless and blameless lives ay hindi ultimately nalolocate sa aming strength, sa kung sino mang idea o religion ng tao, kundi ito ay located sa perfect, spotless, blameless sacrifice once and for all na sacrifice ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya't Panginoon, kami na namumuhay bilang mga tao at bayan sa bagong tipan, tulungan nyo kami na itindig ito ayon sa Ebanghelyo. Ito ang maipakita namin sa aming pamilya, sa aming mga vocation, yung masamyong halimuyak ng sakripisyo ng aming Panginoong Hesukristo. Sapagkat ikaw na nagbigay ng buhay na ito sa amin, hindi nyo lamang ito binibigyan ng pag-usad, kundi tinitiyak mo rin yung kasakdalan nito. Kaya't dalangin namin, Panginoon, na sariwain nyo ito sa aming pag-observe ng Lord's Day na ito. At ito ang mag-dominate at mag-propel ng aming buhay sa mga susunod na araw. Ito rin ang gamitin nyo upang mag-increase yung aming pag-ibig sa bawat isa as your government increase in righteousness and peace. Ganito rin mag-increase yung pag-ibig at unity na meron sa iglesyang ito. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo kami ng lakas na maipamuhay ang lahat ng ito sa pamagitan ng iyong Espiritu at salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen.